ang hilig nyo, abay pwede yung gawin negosyo. Magluto, magdisenyo, rumampa, charot lang. Mga Mamshi at Papshi, sabay-sabay tayong lumaban at magpayaman. Gumanda ang buhay ng dahil sa buko roll, talaga namang mapapasana all. Head over expenses kami. So sabi ko sa asawa ko, itigil natin yung paggawa ng tinapay. Merong product, buko roll, na wala sa ibang bakery. Pasarapin natin. Nagmamantikang laing, pwede nang matikman sa mabuting business na ito. Kung dati iniisip pa namin yung pambili ng ulam namin ngayong araw, ngayon nakakapamalingki na kami, nakakapag-stock na kami, komportable na rin ang buhay namin. Mga cookie na may bonggang disenyo, panalong sideline na negosyo. Siguro ang pinakamalaki na investment na masabi ko yung sa insurance po. So if ever mawala man po ako, merong maiiwan sa mga kapatid ko. Lahat na yan sa Pera Paraan. Susunod sa Pera Paraan. Magiging Mission Impossible ba ang Mission Impossible na pagpatong-patungin ang mga bukong ito? 1 minute lang! Abangan, mamaya. May pa-challenge na naman sa akin. Ano kaya ang magiging itsura ng cookies na ito? Hindi marunong mag-bake o magluto si May, pero paano kaya niya nagawa ang mga cute na cookies na ito? Ang bakery na ito sa Cabuyao, Laguna, sa loob lang ng 6 na buwan mula nang magbukas, nagkaroon na ng 2 pang dagdag na branch. Matinding tulong ang naibibigay nila sa 30 empleyado. At may 7 distributors at 150 resellers na rin sa loob at labas ng bansa. Kaya naman ang kita, umaabot ng 6 figures kada buwan. Lahat ng ito, pinagulong ng buko roll. Okay, mga Mamshi Papshi, dahil buko roll ang ating produkto, ito meron tayong 3 buko dito. Ay, syempre, meron naman silang ipinagawa, meron naman silang Mission Impossible. In 1 minute, ayan, pagpatong-patungin natin. At kailangan, mananalo na tayo doon kung in 5 seconds ay hindi gugulong ang bukong ito. Gusto niyo bang pumusta? Timer starts now! 1 minute naman ako, di ba? Para namang ano to, hindi ata posible. Ay! Ay, wag kang gagalaw. Ay, wag kang gagalaw. O, tapos ito. Teka! Huwag niyo na kasi ako bigyan ng timer. Kaya niyo na muna maitayo ko. Hindi man ako naging successful sa aking misyon. Si Sarah Jane naman ng Cabuyao, Laguna. Aba, 6 na buwan pa lang ay successful na ang kanyang bakery. Ang kanyang secret weapon, ang produktong buko roll. Ipapakita ko po ngayon sa inyo kung paano ginagawa ang filling ng buko roll. Sa isang kaldero, ilagay ang condensed milk, evaporated milk, tubig, cheese, at asukal na pula. Saka isunod ang buko. Sa pagpili po ng buko natin, make sure na yung buko natin is malambot, yung parang buko sa buko pie. And then dapat po yung cut niya is cube cut, maliliit lang para sakto lang po sa buko roll sa tinapay natin pag inilagay. Yung paghahalo po natin is medyo moderate lang para hindi po madurog yung buko. Kapag kumukulo na, ilagay na ang cornstarch. Ito ang magpapalapot sa filling. Panghuli ang vanilla. Ito na po yung consistency. Yung ganitong malapot na po siya, pwede na po natin siyang ipalaman sa buko roll. Matapos i-bake, luto na ang buko roll. Sa maniwala raw kayo o hindi, wala raw talagang alam sa pagnenegosyo si Sarah noong simula. For 10 years in my life, nasa corporate world ako, opisina, so wala talaga akong sa pag-handle ng isang negosyo. Ang business ko lang is mga online. Pero dahil sa sunod-sunod na pagsubok sa kanilang buhay, napilitan siyang sumugal sa negosyo. Nung nagkaroon ng aneurysm sa husband, na operahan siya, yung bill namin is umabot ng 1.4 million. Susunod sa Pera Paraan.
Kasagsagan noon ng pandemya nang biglaang nagkasakit ang asawa ni Sarah. Yung doktor, ang sabi sa akin, kailangan ng operahan immediately. Hindi nila alam kung anong pwedeng maging result ng operation. Pwedeng mawala. Dahil sa sunod-sunod na pagsubok sa kanilang buhay, napilitan siyang sumugal sa negosyo. Nung nagkaroon ng aneurysm sa husband, na operahan siya, yung bill namin is umabot ng 1.4 million. Kasagsagan noon ng pandemya nang biglaang nagkasakit ang asawa ni Sarah. Yung doktor, ang sabi sa akin, kailangan ng operahan immediately. Hindi nila alam kung anong pwedeng maging result ng operation. Pwedeng mawala, pwedeng maglantang gulay. So parang ihanda ko na yung sarili ko. Ako naman, sige, kahit anong mangyari, operahan nyo. Kailangan ko, yung asawa ko, mapalik ko sa akin ng buhay. Sa kabutihang palad, nailigtas ang buhay ng asawa ni Sarah. Mabait din si Lord na nakilala niya ako. Kasi yung anak namin, yung ibang family, hindi na niya alam din. Hindi niya alam kung paano maglakad, hindi niya alam kung paano magpunta ng CR, hindi niya alam. Parang naging baby siya that for 1 month siguro, ganon yung estado namin ng 1 month. Pero hindi pa tapos sa unang pagsubok si Sarah. Nadagdagan na naman siya ng isa pa. During recovery rin niya, doon naman biglang boom, nawalan kami ng trabaho. Alam mo yung galing ka pa sa expenses, pandemic, tapos sumabay yung wala kang trabaho. Lord, kaya ko pa ba? That time, ako na yung gustong bumigay. Umiiyak na ako sa nanay ko, ayoko nanay. Pagod na ako. Dumaan daw sa matinding depression si Sarah. Pero nang malapit na siyang sumuko, saka naman dumating ang di inaasahang ginhawa. Lord, bigyan mo ako ng sign kung lalaban pa ako. One time, siya na mismo yung bumangon sa akin na kailangan mo bumangon. May pera ka eh, may 75,000 ka pa eh. Eksaktong yung perang hawak ko is yung perang binibenta ng bakery. 75,000, 75 yung bakery. So, akin to. Muling nabuhay ng loob si Sarah, pero kailangan pa pala niyang sumuot sa butas ng karayom. Marami pala silang gustong bumili sa bakery. Nung pagpunta namin doon, marami nang nakapila na gustong sumalo ng business. In God's grace, sa akin siya na turnover nung dating owner. Yung 75,000 na yon, bakery lang. Akala ko makapag-start na ako noon. Yung pala, bibili pa ako ng harina, bibili ako. Kaya yung motor namin that time, binenta, alahas, sinanla. Mayo ng taong ito, opisyal na binuksan ang bakery. Naging malakas ang benta nila sa unang buwan. Pero, napansin ni Sarah na para bang hindi sila kumikita. Oh my God, wala akong pambayad ng pang-upa. Sabi ko, bakit ganun? Nung nakita ko yung resibo ng mga expenses, ang laki pala talaga. Head over expenses kami. So sabi ko sa asawa ko, itigil natin yung paggawa ng tinapay. Merong product, buko roll, na wala sa ibang bakery. Pasarapin natin. Kinausap ko si baker ko, dagdagan natin ng ganito. Tapos si tinapay, baguhin natin. Sabi ko, eto yung gusto kong tinapay ng buko roll. Yung parang matigas, na malambot, crunchy, para iba sa ibang tinapay. Yung tinapay niya, malambot. Lasang-lasa ang buko. Masarap po siyang merienda, pang partner sa kape sa umaga. Kukumparahan sa buko pie. Pero affordable siya, pang masa. Sa muli nilang pagbubukas, umayo na ang kapalaran kay Sarah. Lalong lumakas ang benta ng bakery dahil sa bagong bihis ng buko roll. Gumawa na rin sila ng ibang flavors nito gaya ng ube at pandan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy naman din yung blessing ni Lord na, di ba sabi ko sa'yo, kung sumuko ka, nawala ng nanay yung mga anak mo. Hindi mo pa alam kung ano yung buhay na meron sila pag wala ka. Dahil sa buko roll na ipagawa nila ang kanilang bahay, hindi na rin sila nawawala ng panghulog dito at sa mga inutang nila noong pambayad sa ospital. Ang dating motor na ibinenta, napalitan na ng bagong sasakyan at natutugunan na nila ang lahat ng pangangailangan ng kanilang 5 anak. Yung mga anak ko kasi full of pangarap. Alam na nila kung saan sila papunta. Yung isa, alam niya magdodoktor siya. Yung isa, architect. Paano ko mabibigay kung sa buhay na meron kami? Eto lang. Kaya naman sa kabila ng lahat ng pagsubok, tinatagan ni Sarah ang kanyang loob at nilabanan ang depresyon alang-alang sa kanyang asawa at mga anak. Huwag tayo magpapatalo sa kung ano man yung napapagdaanan natin sa buhay. Maapektuhan tayo pero hindi natin dapat sukuan. Labanan natin.
Katulad ng buko roll, bilog ang buhay at patuloy na gumugulong. Nasa baba ka man ngayon, pasasaan ba't sa taas ka naman sa susunod. Susunod sa Pera Paraan. Ano kaya ang secret ingredient ng bottled laing ng mag-inang ito? Bicol best na mga ulam, matitikman na rito sa Metro Manila. Sina Ma'am si Josefina at Ma'am si Abby may business na nagsimula sa mga lutong karinderya. Ang mga ito inilagay sa mga bote at boom! 5 figures ang kita kada buwan. Paano kaya naging patok ang negosyo nila? At syempre, ito na naman tayo sa pinakabagong challenge. Syempre, lagi tayo may challenge. Ito, may mga tanong dito sa bote na ako din naman ang sasagot sa mga tanong na nandito sa loob ng bote. Ayan, kaya himasin na natin. Hindi pala. Alamin na natin kung ano ang mga tanong. After basahin ang tanong na nakasulat dito, kailangan masagot ko in 20 seconds. Ang unang tanong ay, wala ang asim ng santol ko dahil sa gata at tinapa, ako ay mas lalong sumarap. Ano ako? Bagoong? Alamang? Laing? Kakalito kayo, akala nyo lang madali. Second question, sa pink paper, tantaran. Nagmamantika ang aking gata. May malambot na laman ng lechon kawali at bagoong. Ano ako? Binagoongan? Ano? Pinakbet? Ano ba? Magmamantika ang aking gata. Ano? Adobong baboy? Okay, third question natin. Ano ba yan? Ang dahon ng gabi ko ay pinatuyo, pero mas pinasarap ako ng maraming gata at sili. Ano ako? Laing? Dahil sa bote-boteng ulam, nagbago ang buhay ng dating empleyado sa bangko na si Ma'am Shi Abby. Mga Ma'am Shi, tara na sa maboteng usapan. Nag-start po kami ng March 2022. Homemade food po ay galing sa nanay ko, yung pangalan po nito. Ang nanay ko po ay si Josefina. And nagluluto po kami ng mga Bicolano dishes na laing, ginataang santol at lechon Bicol Express. Ang nanay ko po ay matagal nang nagluluto. 20 years na po, may kainan po kami sa Bicol. And nung nandito po kami sa Rizal, naisipan namin na gawin itong business dito. Sa halagang 3,000 piso, sinimula ni na Ma'am Shi Abby ang negosyong laing. Pero bago naging mabote ang buhay ni na Ma'am Shi Abby, inaamin niyang raketera na talaga siya ng taon. Bukod sa pagiging empleyado, sinubukan na rin niya magbenta ng mga damit. Pero dahil sa pandemya, humina ang mga racket niya. Buti na lang, ang recipe ng laing ni Ma'am Josefina to the rescue. Ito talaga yung something na ipagmamalaki ko. Yung laing niya na masarap talaga. So, tinanong ko po sila, ang mama ko at ang brother ko, tsaka yung asawa ko, kung gusto nila na itry namin na magluto ng laing at gawin itong negosyo. Taste of Bicol in a bottle naman pala ang labanan dito, mga Ma'am Shi. Usually kasi ang mga nagluluto ng ng laing, ang ginagawa nila, pangalawang piga ang unang iniluluto, tapos nahuhuli yung unang piga. Sa amin hindi. Kaya lutong-luto ang gata. Sa amin kasi talagang yung nagmamantika. Siyempre, i-share mo naman yan, Ma'am Shi Josefina. Ang mga sangkap, pinakulo ang karne, sibuyas, bawang, luya, tanglad, gata, bagoong, sili, at siyempre dahon ng gabi. Hahayaang magmantika ang baboy. Pagkatapos nito, ihahalo ng sabay-sabay ang bawang, sibuyas, luya, tanglad at gata. After 45 minutes, kapag naging creamy na ang gata nito, pwede na nating ilagay ang laing. Pagluto na ang dahon, ilagay ang sili. Pakukuloyin ito hanggang sa magmantika na ang gata. Hep! Akala nyo ba dyan natatapos ang paggawa ng kanilang bottled laing? Siyempre hindi. There's more to the process, mga Ma'am Shi. Dahil tuturuan tayo nila Ma'am Shi Abby paano nga ba napatatagal ang shelf life ng kanilang laing.
Sa bottling, kailangan munang pakuluan ang mga bote para masigurong malinis ang mga ito. Habang mainit pa ang bote, ilalagay na dito ang bagong luto na laing. Siguraduhin mahigpit ang takip bago ilagay sa steamer para masiguro ang vacuum seal. Kailangan nating i-secure ang mga locks ng ating pressure canner. After 25 minutes sa steamer, ilalagay naman ang mga ito sa pressure canner para sa thermal processing. Pwede na pong ilagay ang weight. Ginagawa natin ito para masiguro na walang hangin sa loob ng ating pressure canner. Pagkatapos ng isang oras, pwede na hanguin mula sa pressure canner ang mga bote. But no pressure mga mamshi, dahil kailangan pa nating palamigin ang mga bote ng kalahating oras. At pwede na magbenta ng bote-boteng ulam mga mamshi. Gaya ng mahaba at mahirap na proseso ng bottling, ganito rin na naging kwento ng kanilang negosyo. May mga instances po na halos gusto ko nang sumuko, lalo po nung nagsisimula kami na mahirap pala. Yung pinakaunang batch po kasi namin, yun po yung original recipe ni Mama talaga. So, nung nagpa-trial po kami, may mga nakuha kaming feedback na dagdagan ng ganito, dagdagan ng ganyan. So, nag-adjust po kami. So, yung recipe ngayon, it's a combination na ng original recipe ni Mama at ang mga nakuha naming feedback. Bestseller daw ng Josephina's homemade food ang kanilang laing. Ang dried gabi leaves ang isa sa kanilang mga sikreto. Aba, inaangkat pa nila ito mula sa Bicol. Kasi po yung gabi leaves na ginagamit namin ay manamis-namis, kakaibang lasa. Hindi po siya malata. High quality po ang leaves. Legit mga mamshi. Sa ngayon, hindi na lang laing ang bottled product nila. Mayroon din silang Lechon Bicol Express at ginataang santol. At syempre, papayag ba naman tayo na hindi matikman ang mga ulam na yan? Okay, eto na. Meron na tayong rice dito. Tikman na natin ang ipinagmamalaking sinantolan na may gata. Ito, hindi ko nahulaan to kanina eh. Agana nga sa gata at saka sa anghang. Ito naman yung tinatawag nilang Bicol Express. Ang ginagamit pala nila ay lechong kawali. Ang alam ko ginagamit kasi dito liempo kasi dahil di ba para may taba ng baboy. Ang distinct sa lasa niya ay napakayaman niya sa gata. At alam mo yung gata niya, yung sariwang gata yung ginamit niya, hindi yung nasa lata. Ito naman yung kanyang laing. Yan, na sinasabi napakarami ding gata at sili. Sarap. Sarap ng laing niya, ha? At ang mga mamshi, gaya ng pagsasamahan nilang pamilya, habang tumatagal, mas lalo raw sumasarap ang laing. Basta lutong-luto sa gata, hindi siya nasisira kagad. Hindi kailangan ilagay sa ref. Kailangan lang initin at mas sumasarap pa po ang pagkain pag hindi nilalagay sa ref. Aba mabote pala talaga ang nakabote. At kahit mahigit pa sa 8 oras ang trabaho niya para sa negosyo, masaya raw siya na magkakasama silang pamilya dahil sa Josephina's homemade food. Pinatunayan ni Ma'am Josephina na wala sa edad ang pagtupad ng pangarap. Ang gusto ko, tumagal pa ang buhay ko. Parang exercise ko na din to. Kasi kung alam mo ang mga laking doon tumanda sa probinsya, lalong nagkakasakit kung walang ginagawa. Yung sanay na may ginagawa. Simple man sa mga taga Bicol, gaya ni na Ma'am Abby ang kanilang recipe, nagawa nila itong winner na ulam in a bottle. Kaya malay nyo, ang simpleng lutuin nyo ang susunod na winning bottle. 1 minute lang! Up next, may pa-challenge na naman sa akin. Ano kaya ang magiging itsura ng cookies na ito? Hindi marunong mag-bake o magluto si May, pero paano kaya niya nagawa ang mga cute na cookies na ito? Mga Mamsi at Papsi, may nakita na ba kayong pwedeng ipang giveaway ngayong Pasko sa inyong mga pamilya, kamag-anak at mga inaanak? Kung wala pa, sagot ko na kayo dahil heto na ang kitang-kita ang kita ngayong Pasko. Ang painting, hindi na lang pinagmamasdan, kundi
Pwede na rin daw kainin. Painting na cookies. Isang 28-year-old freelance graphic designer and former BPO agent ang nagsimula ng sariling negosyo mula sa wala. From self-taught baker to growing entrepreneur, sino ka dyan? Hindi talaga ako nagbe-bake, di pa marunong magluto. Tapos nakita ko lang sa Facebook, may nagde-decorate ng cookies. Tapos sabi ko lang, parang kaya ko to. Kasi nga, I'm into arts po. Yun nga lang, in order for me to decorate the cookies, kailangan ko mag-bake nung mismong canvas, which is yung cookie. Pinanindigan ni May ang kasabihan kung gusto may paraan dahil wala mang background sa baking, sinaga niya manood ng tutorials online. At noong June 2020, officially nagbukas na ang The Cookie Palette PH. Pagkabukas nila hanggang sa buwan ng Disyembre, tuloy-tuloy na raw ang pasok ng orders kay May. Eventually, give up ko po yung office job ko that time para makapag-focus dun sa dalawang jobs na related sa art. Kasi kumbaga nandun na yung moment na yun na yung work na gusto kong gawin. Tama nga kaya ang sugal ni May. Malalaman natin yan. Patikim naman kami ng cookies mo, May. Hello mga mamshi! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sugar cookies. First step, paghaluin po natin ang butter at powdered sugar. Paghaluin natin ang mixture ng butter at powdered sugar sa egg and vanilla. Ihahalo na ng paunti-unti ang all-purpose flour hanggang sa ito ay maging dough. Paghaluin ang lahat ng ingredients hanggang ang dough ay hindi na dumidikit sa mixer. Let it rest for 5 to 15 minutes. Pagkalipas ng 15 minutes, pwede nang kunin ang dough at kunin ang preferred na cookie cutter at pwede nang isalang sa oven. Hayaang mo-bake ang cookie dough for 8 minutes for 210 degrees Celsius. Huwag muna ito hanguin mula sa oven at let it cool down for 5 to 10 minutes. At kapag malamig na, it's decorating time! Ilabas na ang colorful icings at pigain ang creative juices sa pag-design ng cookies. Habang busy ka dyan, May, siyempre gagawa din kami dito para hindi kami mainggit sa iyo. Tingnan natin kung paano natin gagawin itong ating pag-design. Star, heart, at ito mga icing. Meron tayong pink, yellow, green, blue, white, and ito nakakain din. Parang perdible ito ah. Nancy, make a cookie that best describes your mood right now. You have 1 minute to do it. Akala ko naman maghapon to. 1 minute lang. Game. Ano ba? Ang hirap naman nito. Best describe your mood now. Taran! Oh, ano tawag dyan? Nakasmile. Ano pang mood ang gusto nyo? Tumatagal daw ng 1 buwan kung naka-ref ang cookies at 1 linggo naman kung nakalagay sa airtight container at room temperature. Naibebenta ni May ng 60 pesos pataas ang 1 piraso ng decorated sugar cookie. Depende raw kung gaano komplikado ang design. Mayroon din siyang minimum of 30 pieces para sulit naman daw ang effort ni May sa pag-bake. Hi, Ma'am Shi Susan! Ito po ang decorated cookies from the Cookie Palette PH para sa inyo. Hope you like it! Thank you, May! Ay, ang ganda! Sa unang tingin, aakalain mo na siya ay pang Christmas decor. Saka tikman natin si Santa Claus. Sayang naman si Santa. Pipingasin ko yung kanyang hat. Ay, Santa, I'm sorry! Harap. Nahihiya ako kay Santa. Pag napanood niya ito, paano ako? Mula noong 2020, isa na ang cookie business na naging hanap buhay ni May, kasabay ng pagiging virtual assistant at pagtanggap ng commissioned artworks. Kaya tuwing dumadagsa ang orders, struggle is real daw sa kanya na pagsabayin ang trabaho at negosyo. For example po, ang call time is 2 p.m. Minsan magre-request kung pwede po bang around 3 or 4. Ang pagiging palaban ni May sa buhay, bunga raw ng kanyang mga napagdaanan noong bata pa lang siya. Nung namatay po si Papa, grade 5 lang po ako nun, so 11 years old. Downfall po talaga kasi di namin alam saan kami kukuha ng pambayad ng rent. Kaya po nangyari nun, bumalik po kami sa squatters area kasi doon po nakatira yung parents ng mama ko, doon po kami tumira. Nung time na po yun, ang trabaho lang po ni mama is yung nagmamanicure. Kaso lang po hindi po siya pwedeng magtrabaho ng sobra kasi may TB po siya.
Bilang panganay sa 4 na magkakapatid, si May daw ang pinaka-nakaramdam ng hirap. May exam kami sa school, college na po ako noon. Kaso po nung parang palis na ako ng school, narinig ko yung mama ko na kausap po yung kapatid ko kasi gustong pumasok nung kapatid ko nang hingi ng baon. Kaso ang sabi ng mama ko, kay ate mo na ito pamasahe niya pa school. Tapos that time po, parang yun po, yung parang tumusok sa heart ko na kailangan tumulong na ako that time. Kaya yun po, nag-stop ako mag-school. Sa edad na 18 years old, nagtrabaho siya bilang crew sa isang fast food chain hanggang sa naging marketing specialist sa isang pribadong kumpanya. Pero dahil provincial rate ang kinikita, hindi ito naging sapat kaya nakipagsapalaran siya sa Maynila. Nagtrabaho siya sa isang BPO company o call center habang tumatanggap ng commissioned works para may extra siyang racket. Nagpipaint po ako sa mga bayong na bag, sa mga shoes. Nagmumural din po ako sa restaurant. Anything related po sa art. So kahit po maliit yung talent fee na binibigay nila, kinukuha ko pa rin. Tuloy-tuloy daw ang pasok ng grasya para kay May. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng isang di magandang balita tungkol sa kanyang ina. Bali po yung sakit niya kasi na yun, pangalawang beses na po yung bumalik. So, pabalik-balik po kami sa ospital. Tapos, may one time po, pagbalik ko po, hindi na po siya nagsasalita. Parang sabi ko, ma, dito na ako. Tapos, may dala po akong parang pasalubong. Kaso, wala na po siya, hindi na po siya nagsasalita. Mula 2017, naiwan na sa pangangalaga ni May ang kanyang 3 nakababatang kapatid. Ang isa ay may sarili ng pamilya habang ang 2 naman ay pareho na sa grade 11 at pinag-aaral niya. Yan, ikot mo lang. At para may katuwang minsa sa negosyo, tinuturuan na rin niya mag-bake ang isang nakababatang kapatid. Malaking thank you po kay ate kasi simula po nung nawala si mama, siya na po yung tumayong parang magulang sa amin. Lahat ng pangangailangan namin, siya po yung nagpupuna. Siguro po masaya po yung mama ko, pati po yung papa ko. Kasi siguro po lalo na yung mama ko kasi bago po siya mamatay, yun po yung sinabi niya. Huwag kong pabayaan yung mga kapatid ko. And I think nagagawa ko naman po yun. Kahit na busy sa trabaho at negosyo, ang isinantaming pangarap na makapag-aral, pinanghahawakan pa rin ni May. Kung wala na po akong pag-aaralin na iba ng mga kapatid ko, so po mag-fine arts or architecture. Kahit lang para sa pamilya. Ang sideline na nagsimula sa wala, kumikita na ngayon ng 20 hanggang 30,000 pesos monthly. Siguro ang pinakamalaki na investment, naman sabi ko yung sa insurance po. So if ever mawala man po ako, mayroong maiiwan sa mga kapatid ko. Tapos yun po yung gadgets, may mga PC na po ako. Dati nanghiram na ako sa boyfriend ko. Ngayon po, ongoing po yung pagpapayos ng terrace namin. Kumbaga, basta may extra po ako, nilalaan ko po sa bahay. Ang payo naman ni May sa mga gustong pasukin ng pagnenegosyo. Marami naman pong resources ngayon. Pwede po silang mag-check sa YouTube, sa iba't ibang platforms, o kaya po mga kinig ng mga webinars. So, siguro po kung gusto talaga may paraan. Ang mga naging karanasan sa nakaraan, gawing inspirasyon sa kasalukuyan. Tandaan, walang imposible para sa taong masipag at madiskarte. Kaya laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera